Dahil today, meron tayong matinding announcement. Ang announcement natin today ay... Bro, inano na natin yun sa last vlog, di ba? Na Oo. may announce tayo. So, ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. So, ito na nga. Ito na nga. Ako ba ba? So, ayun, ang mangyayari, What's up, everybody? yan. Vlog takeover. Joke lang din. Dito vlog takeover. Shoulder day tayo, pero syempre, first anniversary ng gym, ayan. 360 muna. Guys, sobrang nakakatuwa, no? Sobrang bilis ng panahon. Sobrang bilis. Like, 1 year anniversary na agad. Ang Olympian Mega Gym. Dalawa ang big announcement natin today, no? Pero si Champ ang magsasabi mamaya nun. It's not for me. Siya ang magsasabi nun. At, ba't ko nasabing sobrang bilis ng panahon? Kasi huling punta ko dito, bro. May girlfriend pa ako. Tayo na kayo, wala na. Ngayon, single na ako. Wala na. So, medyo light workout lang tayo ngayon. Hindi masyadong deadlyhan. Pero, yun, shoulder day. Shoulder day, priority. Champ, ano naman masasabi mo? Siyempre, di ba, yung mga last vlogs natin, basically, the first 3 vlogs are basically about your recovery. Ito, 4th vlog natin, ito ang last recovery vlog mo. Last na to. Then, kakalimutan na natin yung mundo ng mga tao. Babalik na tayo sa mundo ng mga halimo, mga bro. Lulubog na tayo doon. Ano ang sa tingin mong dapat nilang abangan? So, abangan nyo na yung mga lifts namin, pahirap ng pahirap. Pero makikita nyo sa video kung paano kami mag-execute ng exercise. Same pa rin. Yung effort, yung intensity, pataas ng pataas. Hanggang sa umabot kami sa competition na level ulit. So, magbibigay pa rin kami ng tips and magbibigay pa rin kami ng extra knowledge. Magko-correct pa rin ako. Every time nandito si Pring, makikita niyo yung mga mistake na ginagawa niya. Ginagawa niya? Inano talaga, eh, no? Oo, so okay, correct niya ako, mga Kasi mistake baka na mamaya, ginagawa niya. yung ginagawa niyo din. Para tama alam niyong naman. mali yung Tama ginagawa niyo, di ba? Oo. So, bibigyan lang natin ng right angle para at least makorek. Actually, wala namang maling movement, pero may tamang execution per exercise. Tama. Para lang ma-maximize natin yung growth doon sa area. Parang pagmamahal lang yan. Bro, parang may ugot ka ng araw. Ay, wala. Ayoko na. Pero, bro, I'm sure maraming na-intriga dun sa last post mo, yung sa posting booth. Ano masasabi mo dun sa current condition mo ngayon? Going safe? Fast ba? Ano masasabi mo? Actually, yung ano natin, yung recovery natin, sobrang bilis, bro. Hindi ko rin expect. Kasi nga, biro mo, third week ngayon eh. Patapos yung third week ngayon eh. Pero, yung from last natin na vlog, actually bago yung vlog natin, as in, ayoko mag-sando, ayoko mag-t-shirt. Lagi ako naka-hoodie if makikita nyo sa mga past, post ko before. Naka-hoodie, parang tagulang lagi. Kasi, feeling ko talagang bagsak na bagsak katawan ko. And then, after few weeks nag-start na ulit ako ng TRT, peptides, ayun. Yun na. Parang parang rocket speed na yung natin yung progress eh. Doon mo talaga masasabi na pro level ka na Actually, talaga. itong mga kliyente ko dito, yun nga sabi nila, parang hindi ka parang hindi ka na pa surgery ah. Totoo. Di ba? Pero syempre, again, katulad nga ng sinabi ni Champ, no? Patience, number 1. You're going into the, 8th week, 9th week ng recovery? Hindi, 10th na. 10th week of Oo, recovery. 10th week na. So, sakto lang, by next week and next week, we just up the ante. So, yun. Tapos nakita naman nila kahapon, nakapag 45 kg na ako na incline press. Oo. So, basically, kapag ka nag-push na ulit tayo ng 50, mabilis na ulit yun. Mabilis na. And syempre, shoutout sa Waking. Yan, Waking supplement. Yan, and shoutout din sa Sagada. Ayan, sila yung ginawa nating for pika-pika. And then, ang daming shoutout ah. Shoutout kay Sir Ivan yan. Ang kliyente ko nagpalisyon siya. Uy, brother. Kamusta? Yun yun na lang bro. Yun. Dapat pala hindi na ako naganda eh. May mga dala kayo eh. Grabe naman yung mga palitsyon mo, bro. Ito pala si Matt. May gym din siya sa Cavite City. Yan. Bro, promote mo na yung gym mo sa Cavite City. Sa mga taga Cavite City dyan, pag dumalo kayo, punta lang kayo sa MC Fitness. Yan, MC Fitness. Game?
First exercise natin mga bro, Smith machine press. Ito pinakagusto ko dito is mabilis ko makuha yung blood flow sa shoulder, yung pump. So, ang gagawin natin is Smith and then magda-dumbbell tayo kasi magkaiba ng range to. Dito makapag-overload tayo ng weight pero sa dumbbell mas makukuha natin yung range of motion. So, parehas sa nagbe-benefit. So, if tingin nyo hindi siya redundant, okay lang gawin. So, sa akin kasi, parehas kong minamaximize eh. Yung loading dito, sa dumbbell naman yung range. Game? Tignan na ako. Sasabayan lang ito eh. Kasi baka nagre-recover ka pa bro eh. Bro, recover ko tulog. Walang sa tulog. Tayo. Utang ina, sakit ng legs ko. Sumakit pa rin? Sakit sobra. Dito ka lang bro. Hindi, closer ka. One. Two. Control. 3. 4. 5. Tago, tingnan mo. Tingnan mo. Ang lakas na. Tingnan mo. Let's go. Last 2. Last 1. Gago, Ron, lakas mo na. Tingin ko bro, ito rin naging contributor ko sa chest dati. Sa upper pec eh. Sa Dahil angle sa kasi. piga mo. Sa angle mo, no? So, mas napupush mo siya paangat. Oo. So, nai-hit pa rin yung ano bro, upper pec dito sa angle na to. Totoo. Kesa yung over... O kasi nung tinanggal ko yung mga ganitong movement before, feeling ko, ay nakita ko sa physique ko, nag-flat talaga yung upper pec ko. Kahit na pinaprioritize ko siya sa ibang exercise. Pero iba pa rin yung compound lift talaga eh. Parang sa'yo, tingnan mo, hindi mo naman siya pinaprioritize, pero lumaki. Oo. Ito. Yung incline mo nga, nagpe-flare out ka pa eh. Partida pa yun. Di ba? What more kung ano pa yan. Kung proper lahat. 1, 2, 3. Up. 1, chest up, chest up. 2. Taas mo, taas mo. 3. Basic. Ha? Lakas na. Bakit? Tayo na, nakikita si Kid Bro. Si Pring, di ba nakikita ko nakaspot doon sa salamin? Sabi ni Pring, nakagano, no? Masakit kasi yung legs ko eh. Ini-squat yun. De, pero kasi kanina yung 20, tinira talaga ni Ron. Nakita niyo yung spot ko, ganun lang. Siyempre, pinatesting namin sa kanya. Actually, guys, siyempre, kung di mo naman talaga susubukan, hindi mo magagawa. Kanina ginawa niya yung 20. Siyempre, next time na yung 30 pala niya. So dito mga bro, tignan nyo lang yung kamay namin. So ako, para makip ko yung tension, hindi ako nagpo-fully lock sa taas. So nasa 3/4, ano lang, 3/4 range lang. Para at least, nami-maintain ko yung tension dun sa deltoids. And hindi mawala dun sa movement. So tatandaan nyo dito mga bro, kung paano gumalaw yung machine, dapat yung katawan nyo parang machine din gumalaw. Kumbaga kung paano nyo siya tinaas, ganun nyo din siya bababa. Hindi yung tinaas nyo ng ganito, bababa nyo siya pag ganun. Okay? Hindi. Dapat same. From the start. Check nyo to ha. Chest up. 1. Ah. Ay! Ninang Abby yun. Oo. Nag-thank you ka. Hi, Sky. Hug. Naka-loose pants na rin, no, boy? Oo nga eh.
Ay, Ninong pala yan. Nag-bless ka? Bless, Ninong yan. Ninong! Ninong! Tapos yung isang mali nakikita ko sa mga beginners, mga bro, tsaka sa mga yung ibang veterans na or intermediate na, ginagawa, kinukuha masyado sa rib cage. So, ang nangyayari, imbis na full shoulder, ang nangyayari, nanggagaling dito sa lower, sa may hips, papuntang rib cage, tapos shoulder. So, ang person nila ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo bro, mag-start kayo ng low weight, proper form, tapos repeat nyo lang yung movement hanggang sa masanay kayo. Hindi yung nakaganyan. Di ba? Ginaganon na. Okay? Kailangan natin steady as much as possible. Tapos sa beginner, okay lang naman magtira kayo ng 3 reps eh. 3 reps, 5 reps. Basta ang main goal nyo, ma-challenge lang muna yung muscle. Ma-challenge kayo. And then, i-try nyo, i-perfect yung movement. Huwag kayo mag-ego lift agad. Kasi pag mag-ego lift kayo agad, masasanay yung katawan nyo na mag-ego lift na mag-ego lift. Hanggang masanay yung katawan nyo na kumuha ng muscle sa ibang area para lang ma-execute yung exercise. Tapos makikita nyo, di ba, kapag ka nag-struggle na kami sa pinaka-final repetition, hindi kami sa taas nag-i-stop, hindi kami nag-ganito. So, ang failing namin dun sa stretch position ng muscle. So, dito, pababa. Hanggang sa hindi mo na malift, tapos lock. Ano difference nun, champ? Stress sa joint, bro. Kasi pag sa taas, joint movement na yan eh. Okay. Hindi na muscle. So, baka may injury na lang kayo. Kailangan natin, yung tension, kahit nag-fail na, ano pa rin, constant pa rin dun sa area. Taas, taas, taas. Sige, taas. 3/4 tayo dito, dito. Yan. Taas. Drop mo lang to. Taas. Okay, taas. Come on. Ay, bawal bisita. Bawal bisita ngayon. Kasama mo si Gabi. Tio. You know? Pre. Trabaho pa rin, oh. Anniversary na, ha? Trabaho pa rin, ha? Andito na yung pinagmamalaki naming rare. Wala, grind eh. Grind kong grind eh. Anniversary lang yan, pero masisipag kami. Last bro. Ano kami Kuya Mads dito? Form over intensity. Oo, form over intensity. Payat mo, gago. Liit ng mukha mo. Ang liit ng mukha mo. Nagano nga kanina, 203. Kinain no? Ano? Wala, utilize kasi nga. Kaya nga sabi ko kanina, punta mo magpapalit yung si Ben. Kakain ako doon. Sabi ko, kakain ako ngayon doon. Anniversary. Kwento ka lang, take over mo na yung vlog ko. Kwento ko lang kahapon eh. Naubusan ba? Nagkwento ko kahapon, i-upload na rin dapat ngayon. Kaso nasa anniversary Sobrang tayo. bilis, no? Oo, Sobrang bilis. Grabe yung visionary. Pag sinabi nilang tapos, tapos talaga. Gagi, solid yung ano, no? Solid yung peptides, no? Ako, di ba, perfect yung meal ko. Pero kakain pa ako ng extra sa gabi. Gagawin ko, isi-switch ko ng parang madumi, yung last meal. Pero the next day, yung weight ko, pa-drop pa rin ng pa-drop. Kumbaga, na-utilize lang yung pumapasok sa akin na pagkain. Tapos ang kinaganda kasi, kuya, Yung difference. Kasi Oh. sa akin lang bro, wala akong binago at all eh. Oo. Same. Tapos nung nag-start tayo mag-peptides. additional lang talaga yung peptide. Oo, talagang doon mo makikita na yung performance. Actually, yung tulog ko, fucked up din eh, bago ako Oo. Late ako nagigising lang, mga 9, minsan inaabot akong 10. Puta ngayon, bumalik yung para ako nakaprep. Di ba? Minsan 6, 7 a.m. Yung body clock gising mo, na ako. nag-iba bigla. Oo. Na parang magugulat ka na, hindi na ako inaantok pag gising, di ba? Parang ka naka-GH din. Tapos hyper ka. Oo. Oo. Yung sa akin, ganun eh. Di ba mag-duty na ako dito ng 2 p.m. Taan na makauwi na ako 11 p.m. Pero buhay na buhay pa ako. Di ba? Nagsisendan-sendan pa kami ni Vic ng ng reels. Malaki difference. Kaya ngayon, ina-advise namin. Pero syempre, seek for mga professional advice pagdating dyan. Pero ngayon, hindi dahil meron kaming peptides, sinisale stock lang namin. Kumbaga ito guys, yung first-hand experience namin. Ako first time ko talaga gumamit niyan kasi wala kaming ganyan sa protocol namin before. So ngayon, nagkakaroon talaga ng difference. And positive yung nagiging effect na
Kasi dati, dinadaan ko lang sa cardio, ma-maintain ko lang yung kondisyon eh. No? So ngayon, medyo nagbawas ako ng cardio kasi nga biglang bumabagsak yung timbang ko, naglilin ako. So, ang maganda ron, pwede pa ako mag-add ng mas mataas na pagkain, unlike nung mababa. Kasi hindi mo na siya i-store directly. Ang nangyayari dun sa peptides, pinapaganda niya yung insulin sensitivity mo eh. So basically, yung carbs, directly na sa muscle para lang ma-utilize. Wala na siyang storing. Kumbaga na ma-maximize nung katawan mo yung yung nutrients na Oo. kinokonsume mo. Hindi na siya yung Ini-store. Oo, Hindi na. na-store lang tapos kinabukasan mo pa ulit magagamit. Kumbaga ngayon, talagang may utilize, which is kailangan talaga as Ang downside niya, performance. Kuya Mads, ang downside niya, kapag ka hindi ka kumain. Oo. Kaya nga, ang maraming nagiging cases, yung iba, nagmamuscle loss, bumabagsak yung katawan. Kasi nga, oh, di ba? Same kay Vic, di ba? So, ang nangyayari, nagkukulang yung nutrients na pumapasok dahil sinusunog niya ng sinusunog. Oo. So, kailangan, balanse pa rin sa meal plan. Yan yung sinabi ko kay Pring eh. Na kahit maganda yung training mo, maganda yung function ng katawan mo, kung yung meal plan mo bagsak, automatic ang magsasuffer yung katawan mo, pabagsak din. So, i-take advantage nyo yung peptides as a booster ng performance. Pero hindi siya parang ine-neglect nyo yung nutrition na sa aasa na lang kayo sa peptides. Hindi mo ididepende lahat sa peptides. Oh, hindi pwede. Hindi malaking factor din kasi akala ng mga tao parang old school style. Oh, less kain, more training. Oo. Tsaka meron ding akala nila na parang pre-workout na pag ginamit mo, bang, alam mo Hindi. yun, yun yung kinikilabutan Ah, ka. hindi. Hindi siya ganun. Kung wala kang kinain, walang ganun na mangyayari. Oo. Ang mangyayari, mahihilo ka lang, mag-hypo ka. Kasi nga, yung nakastore na energy, i-utilize niya na eh. So, kailangan mo agad abangan yun. Pasukan mo ng pasukan. Kaya guys, game changer talaga siya, masasabi natin sa performance. Hindi lang sa bodybuilding. Hindi lang. Kumbaga pati sa... Weight loss, Actually, lifestyle. marami na rin mga celebrities na nasa running era ngayon. Oh. No? Ayan. So sila ngayon, gumagamit na rin sila ng gano'n. Oo, hindi na. Secret lang yun. Hindi, pero ano yun aware na sila. Kasi nga, kailangan nilang ma-maximize yung performance nila. So, hindi lang nila makuha sa food, supplements, basta-basta. Doon na pumapasok tong mga... Ito yung science. Yun. Eto na. So, sa mga science-based dyan, mag-jump na rin kayo dito. Kasi ito yung literal na science, kasi nasa loob na mismo. Kasi kahit anong optimization na workout, if hindi ka consistent din sa ginagawa mo, Wala. nonsense, di ba? Parang sinabi natin na yung 80% na workload, 5 years mo nagawa, ikaw compare mo sa 100% na 3 months mo lang nagawa. Di ba? So, walang kwenta yung 100% na 3 months kung di ka rin consistent. Hindi, tsaka nga sa kung mapapansin nyo sa social media, ang madalas na nagpo-promote talaga dyan, yung may mga edad na. Kasi as you age, di ba, nagdi-decrease yung performance natin. Parang athlete, di ba? So ngayon, may mga tao nang pinapasok yung mga ganitong klase ng... Para i-delay yung aging. Oo, i-delay yung aging. Or mas ma-maximize lang din nila. Kasi pagka may edad ka, unang-una may pamilya ka, may business ka, kunyari may sports ka pa. So kung wala kang support ng mga ganito, ang hirap mag-perform everyday. Di ba? Actually, ang main contributor nun, kuya, kasi nga, di ba, like yung sinabi mo, pag nagka-edad ka, yung stress kasi. Oo, stress. So, pag tumaas na kasi yung stress level natin, napapack up na yung signaling natin eh. Yun, yung Which signaling. is, yun yung tinutulong ng peptide para ayusin ulit yung signaling. Pero dapat, i-adapt mo yung signaling ulit. So, basically, kapag ka nag-signaling ka na through peptide, aayusin mo na yung lifestyle, magpapasok ka na ng workout, aayusin mo na yung meals, aayusin mo yung tulog. Kumbaga, domino effect na siya. Parang starting point mo lang si peptide, and then off ka na kapag ka nakuha mo na ulit yung lifestyle. Pagka nasa momentum ka Oo, ulit. nandun na ulit. Kumbaga para kang makina na anong tawag dito? Yung gina-jump start. Gina-jump start. Di ba? Oh, yun, Gina-jump parang start. yun, oh. Pang, yung alam mo yun, kasi gumagana na yung makina, pero kailangan mo pa ng Nade-delay boost. pa, di ba? Oo, konting boost. So para lang siyang hindi siya yung talagang aasahan mo para Hindi. gumanda yung kain mo, bumaba yung weight mo. Hindi. Ano rin siya, effort din. Talagang marami ring factors na kailangan mong gawin para ma-maximize mo yung potential ng gamot. I mean, nung peptides. Like nung sa mga di ba, naka-weight loss peptides, let's say, Reta, Tears, yung mga ganyan, pinapatay niya kasi yung cravings eh. Di ba yung mostly naman, kaya naman talaga kumain ng diet food. Ang downside nila, tumataas yung cravings. So sa peptides, kapag naka-peptides ka kasi, kahit nandyan yung food, hindi mo siya agad, may isip na gutom ka eh. Parang nandyan lang siya. Parang
pag kailangan mo lang, kainin mo, doon ka lang kakain ulit. So, wala yung craving na naubos mo to, gusto ko pa ng ganito. Hindi, parang gusto ko ng ganito. So, yun yung pinapabagsak Yun niya. yung binablock niya. Ngayon, kaya nga nung nag-start din ako doon sa Reta, sabi ko, ang malaki talaga magte-take advantage dito, yung mga athletes na maayos yung meal plan. Oo. Kasi nga, ang gagawin mo na lang, isusundan mo na lang yung meal plan, nawawala na yung outside doon sa meal plan, di ba? Which is doon nagkakaroon ng maraming problema yung mga athletes. Kaya, pansinin nyo before, pag nag-off season yan, well, continuous yung buhat, may meal plan, pero may kita mo temptation. yung itsura, di ba? Kasi nga, hindi na nila sinasabi yung regarding dun sa mga hindi nila, yung mga kinakain nila na wala dun sa meal Oo, plan. na meal plan. So, yun yung mataas na hindi nila namomonitor. Ito yung makikita nyo sa mga athlete na nag-off, di ba? Pag nag-off sila, papakita nila na naka-reverse diet sila. Daw. Pero yung gabi nila, naka-pizza, naka-burger. Kaya makikita nyo, naka-reverse diet, pero bilog yung muka. O yun, tapos umiinom pa. Alam nyo, dapat, pag nag-reverse kayo, kasi galing ng ano tawag dito, depletion yung katawan eh. So basically, pinahirapan nyo ng ilang Stress buwan. level din, mataas Diba? yan, oh. Sobra taas. Diniplete nyo ng water. So, hindi lang sa itsura yun makikita, pati sa organs. Kaya, ina-advise namin from time to time, blood work, para at least yung markers, makita nyo kung dapat na talaga siyang ingatan. Kasi kapag yan, pinabayaan nyo, wala, fuck up yung mangyayari. Ayan. Tama mo alis na nga ako, dami ko sinasabi. Tingnan nyo kami, wala, di ba? Nagpapalaki Lifestyle. kami. Pero, si Kuya Mado, nagpapapogi na. Wala na, talo na. Nag-message ba? Actually bro, ang isang advantage pala ng peptides, dahil nga hindi na, mawawala yung initin ng ulo mo eh, kasi nga mawawala yung mga, di ba? Ang tawag kasi doon, distraction eh, na parang gusto mong kumain ng ganito, ganyan. Kasi ang nangyayari kasi sa mga bodybuilder, naiipon yung ganun eh, na hindi ako makakain ng ganito. Ngayon, pag pumitik, di ba? Pag pumitik ka isang beses, suffer yung yung family. So, yan yung isa sa nakatulong sa akin kasi nga, hindi na ako nagkikrave ng ganito. Hindi ko kailangan iba to sa kanya na, ako nga, hindi ko nakakain to eh. Kayo nakakain niyo yung gusto niyo. So, nawawala yung mga ganong senaryo. So, yun yung isa sa mga magandang nangyari. Yung mga ganong senaryo, akala mo, ang liit lang eh, no? Pero sa mga nakaprep na athlete, big deal talaga yon, lalo sa mga pamilya. Especially kasi ang tagal nyo eh. Oo, ang tagal. Hindi naman tayo nagpe-prep ng lang eh, 4 weeks, 3 Hindi. weeks. Hindi, talagang mahabang panahon yun, taon. Oo, years in advance. So, kahit naka-bulking ka, di ba, may sinusunod ka pa rin. Lalo kay Ven, kasi nung nagsimula kayo lalo ni Coach Katz, di ba? So, syempre, Wala na akong off nun. Oo, so yung off, parang ano niya, off-season niya, pero doon siya minomonitor lalo. Di ba, yung mas on Nakabantay. point, nakabantay. Oh, so, walang cheat madali. meal. Walang cheat meal. Lalo nung right after ko kay Kuya Jeremy, nag-switch ako kay Coach Katz. Ngayon, napakain ako nag-gain ako ng mga 15 pounds eh. Binagsak niya yung pagkain ko. Alam niyo kung ilang buwan akong gutom ng walang prep? 2 months umabot yata 3 months gutom ako. Nagre-reklamo ko kay QM. QM, parang hindi ako naka-off. Gutom na gutom ako. Sabi ko, hindi pa tinataas pagkain ko. Pero kasi, inaayos ulit ni Coach Katz yung function ng katawan ko. Kasi nga, mas nag-hold ako ng water nung pagdating ko sa kanya. So, kailangan ma-adapt ulit yung pagkain bago niya ako increase dahan-dahan. Diba? So ngayon, alam nyo na hindi Ano kasi, yun? Alam mo na. ngayon, alam nyo na. Hindi, yun nga yun, binibigay namin mga insights sa inyo, di ba? Pagdating, ayun, yung series nung vlogs ko, di ba, yung regarding sa pagiging pro. So dito, may kasama na talaga tayong season pagdating sa Olympia. Nakiulit mo nga Kuya Mads yung mga Season. sinasabi mo sa akin sa video na parang inaangat mo ako kasi parang ang sarap sa tenga eh. Hindi, totoo naman yun. Alam mo kasi, pag yung iniidolo mo, pinupuri ka. Ganyan. De, ano lang, yun. Hindi, totoo naman kasi na-idol si Kuya Mads dati pa, 2016 pa lang eh. Bata May pa picture sila kami kasi hindi ko napapakita. Bata pa sila noon. So ako noon medyo... Prime mo nun Kuya Mads eh. Well, nawala din tayo noon. Ganun talaga. Ngayon, bumabalik Ngayon, tayo. prime natin ulit lahat. Prime ulit. Prime ulit natin. Nakambak. Binabalik natin. Diba? Kaya nga together, We rise. Naglipatan ng power, boy! Tangina. So, ito yung mga ito Ay, yung tagal mga ng mahihinang nilalang sa Mecca. Ayan, nakikita nyo lahat yan. Lahat to mga mahihinang nilalang yan eh. Phone, Mga galing surgery tong mga to eh. Shoulder press tayo, bro. Oh, di ba? Tingnan mo, nag-aalisan, dumating kami.
kayo. Aura o hangin? Saan? Spot ba, spot? Niyayabangan tayo ni Kuya Mado porque meron siyang rare delts eh. No? Ayan nyo, aabot tayo niyan sa rare. Masungit Hindi yan, talaga at least yan. nakikita Kakagising nila ata si yun, Ron, no? di ba? Kasi nakikita nila yung starting din ni Ron. Kumbaga yung nag-i-start din sa focus sa form para at least nakikita niya na eto talaga. So nako-correct natin. So ito lang yung nakita kong mali kay Ron. Sinasama niya yung shoulder. So kailangan, ang mainly movement mo dito lang sa elbow. Taas mo. Taas. Yun. Nope, palabas. Sige ako bro. Dito ka niyan. Eto ka niyan. Drop mo yung shoulder ah. Wag, yan! Tapos extend mo yung kamay. Ito yung problema kay Ron kasi nasanay sa computer eh. Naging komang. Kaya na, pre, huwag mo basagin. Dami na, lahat na yung camera. Kami na yung camera. Puta, wala mag-edit ng vlog mo. Puta, lead creative natin yan, boy. Sinabi ko sa kanya. Boy, hindi gagalaw sila Jetro. Sinabi ko sa kanya, di ba, nag-comply siya. Bro, i-extend mo kasi yung amay mo. Hindi kuya, kasi parang nasanay na ako sa laptop, sa computer na nakaganon lagi eh. Mas okay na yun, kaysa gano'n, no? Bro, kailangan mo masanay, di ba dito? Andito yung ano mo eh, yung starting point mo eh. So, kailangan nag-i-straight yan. Ayan, oh. Ayan, bro. Tingin ko kailangan mong i-stretch yan lagi, bro. Hindi, oo nga, tingnan mo kahit nakadrop, nakakomang, oh. Hindi, maayos yan, maayos yan. Kailangan ma-stretch to, bro. Ito. Kanya kaka-computer, literal. Hindi, nagkaroon nga ng limitation, bro. Ayan, oh. Naka-curve, hindi siya dumidiretso yung So, ganun. maayos yan. Ito. Ano yan, So, trend? kailangan, ano, bro? Maayos yan, trend. Kailangan, Pagka pinasukan natin ng trend yun. Ano, mamaya? ano, trend ka na ba? Mag-trend na? Parang narinig ko, masakit yun ah. Lalo ako magiging super saiyan dun, bro. Tapos iharap mo tong elbow konti. Hindi, ganun, ganun. Yan, okay. Go, sige. Sige, 1. Yan, 1. Sige, try mo na nakadrop lang to. Go, press ka. 2. Tapos, i-align mo tong wrist lagi. Naka-align lagi siya sa elbow. Okay? Pagtaas mo, ayan, tingnan mo. Di ba, naka-align to, tsaka to dapat. So, hindi siya nakalubog dito. Okay? Go, sige, press, baba. Yan lang muna, short lang muna. Yan lang muna. Sa'yo, ah. Yan, correction lang tayo ng movement. Sige. 10 lang. Sige, 10. Yan lang. Yan. 6, 7, 8, 9. Okay. Gagi bro, nangangapal-balbas ko. Di ba? Ang bilis, no? Eh, no? Tingnan niyo sa mga ano namin, yung Hindi, una grabe yung namin ganito. vlog. Yung una namin vlog, tingnan mo. Ibang-iba na. Oh. Check mo yung kamay namin, Ron, ah. Yung kamay namin, from dito, di ba? Ayan, oh. Yung wrist, habang pataas ka, hindi yan mawawala sa alignment ng elbow. Ayan, oh. Anong nangyayari kasi sa'yo, pag press mo nito, yung forearm nauuna. Gumaganon. Ayan, oh. Gumaganon. Yan. Dapat ito, nakaano yan lagi, loaded sa ano, elbow end. O yun. Dito kanya mag-i-straight. Gagi, naka-limited nga siya dito. Kailangan i-stretch mo to every morning, bro. Tsaka rotation, ha? Pero ngayon, sa ngayon, ito lang muna yung range mo. Yan lang muna. Yan. Lagi mong tatandaan, magka-align to. Ha? Yan. Hindi siya papasok dito. Okay? Lalo kapag ka nag-heavy ka, pag mag-collapse yan, tatama na sa ulo mo, di ba? Sige, sa'yo lang. Chest up, chest up, chest up. Control, control, control. 2. 3, baba mo konti. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dalawa. Last one. Up. Okay. Tama naman, wala na mali. Tama. Yung nginig na lang. Actually, ito kababalik ko lang ulit ng shoulder movement. Kasi nga, kapag ka, nag-press movement, same din mechanics nung naka-squat eh. So, may pressure sa core. So, ngayon, binalik ko, tingin ko naman hindi na siya nag-engage masyado.
And wala naman ng pulling movement. Kasi trinay ko na siya, parang nung Wednesday, nag-press na ako. So second press ko to ngayon sa shoulder wala naman pain. So diretso tayo. So guys, sobrang Ay, may BCA blessing dun to Sa waking, work BCA tsaka pre-workout. with basically Pre-workout. the number one Ah, men's physique athlete in the Philippines. ay full day, di ba? Joven Tanging wala pa kaming Sagabay. rack pull. And of course, Meron na ba tayo? Back extension tayo. my Back best extension friend, muna. Mado Tamayo, IFBB bro, Mado Tamayo. Wala pa. Kasi yung naggaganon pa yung shoulder medyo niya. kita nyo naman. Kailangan ko masaya lower back. Kasi anniversary ng Olympian Mega Gym. Mainly. So, back Another extension. milestone for Finisher Ben. niyo na ba yan? At syempre, Ayun, kung anong back panalo ng isa, panalo ng lahat yon. Oh. So, sobrang nakakatuwa para sa kanya, para sa pamilya niya. Syempre, para sa grupo na rin, no? Mamaya, meron silang matinding announcement at I'm sure matutuwa rin kayo dun sa announcement nila. Hindi ko talaga mundo to yung bodybuilding. Talagang nakikisali lang tayo sa mundo nila. At masaya naman kasi syempre, wini-welcome nila tayo ng buong puso. Let's go. Bro. Ano? Bro, tingnan nyo sige yung mga doon. Tingnan nyo kung lumalapang na. Bawas carbs mamaya, Bawas carbs. Uy, kayo man, sisi lang. Porke naka-peptides ka. Pansilan to, boy. Pansilan to. Mamaya may inuman dito, mga bro. Masarap talaga yung Kuya Mads. Nakamotsi ka eh. Sabi ni Kuya Mads, masarap daw yung pansit. Nakamotsi kasi siya. Tapos, important key points dito mga bro, yung sinabi ko kanina. Every time magpe-press kayo, dapat yung shoulder naka-pin down all the time. So, wala siyang shrug up na ganun, okay? So, naka-pin down lang yan. Okay. Tapos, para may stabilizer kayo, yung scalp nyo naka-flat lang all the time. Sabay nyo yung hangin. Exhale kayo pag magpe-press na. Para mag-activate yung anterior serratus nyo, i-maintain niya sa position yung scalp. Hindi siya mag-wing. Hindi siya mag-forward. Ito. Sky, tagilid ka para di kita yung black eye. Kabilang side. Yan. Side view muna. Yan, side view lang. 1, 2, 3. Yan, sigma. Oh, sigma yan, boy. Ang panganib ring, oh. Paano yung kagat, bro? Sa panga. Oh, patay. Sigma, boy. Let's go. Dito lang. One way lang. Up. Yan lang. Yan lang. 2. Exhale ka dun. Exhale. Sa taas. Exhale. Inhale. Exhale. 4. 5. Ito kailangan ko. 5. 6. 7. 8. Come on. 9. Dalawa. Baba mo. Up. Last one. Up. Okay tayo. Next tayo, cable. Tapos na? Guys, andito ngayon ang aming kaibigan na si Doc Austin. Hello. PJ by night, Doctor by midnight. Kailan lang dito? Oh. Ikaw na, Vic, mag-start. Doc, Opening mo ako. kausapin mo na yung vlog natin. Hello. Happy anniversary, Olympia. Anong buhat niya ngayon? Shoulder. Ano pala Shoulder. sumabay ako, no? Oo. Sabi mo, last stress ka kanina eh. Eh wala, may ginawa pa ako eh. Trabaho pa tayo eh. Yan, ito yung mga trabaho namin, fitness trainer, tapos nag-DJ din ako pag kami lang. Ito mga bro, ginagawa ko to kapag gusto ko talaga ng blood flow sa shoulder. Pero sanay naman kasi yung arms ko na mag-stabilize ng movement. So kahit mag-overload ako dito, yung tension hindi nawawala sa deltoids. So ito, ginagawa ko siya, hindi ako nag-a-align sa mismong arm. Like nito, di ba?
makikita nyo yung mga ano ba tawag dito, ankle cuff. Ginagawa nila, yan. Di ba nandito sa wrist? Or nandito? Okay lang naman yon. Kaso, ang downside kasi sa akin itong naka-align siya sa wrist. Yes, constant tension nga siya dito sa shoulder. Kaso, ang nangyayari, kapag ka-up nyo dito, offload na eh. Wala nang load. At the same time, hirap nang ipin down yung shoulder. So, ang nangyayari, tinataas to pag struggle na. So, sa akin, mas gusto ko siyang nakababa para all the time, constant yung load. Pagdating mo dito, loaded pa rin. At the same time, yung shoulder nakababa. So, hindi siya umaangat. Yan. So, angled lang din. So, basically, pag umi-straight ka, ganun din siya. Pero, mas ramdam ko na yung deltoids ko, working siya all the time ng movement. Pero ito, hindi ko ina-advise gawin ito ng mga beginner, okay? Kasi nga, kapag ka ginawa agad ito ng mga beginners, hindi na pa-practice yung arm rotation eh. Like internal. Like sa lateral kasi movement, basically, ang movement mo para ma-maximize mo yung deltoids, itong lateral, para ka may binubuhos na pitchel. So, ang load, nagsishift siya dito sa may dulo nung dulo nung kamay mo. Yan. Ngayon, pag naka-ankle cup kasi, nag-move lang yun eh. Okay? So, mahihirapan ka i-keep in tension. Kaya yung iba, nagsashrug up na. So, ang pinaka-advice ko, practicein nyo muna yung movement dito sa handle bago kayo mag-shift sa ankle cup. And then, i-overload nyo. Para at least, hindi masanay yung katawan nyo sa improper movement. Kumbaga, hindi masasanay na laging overloading yung traps. Kaya maraming athlete na kahit hindi nila sinasama yung traps sa workout nila, nabibuild up yung traps nang hindi nila napapansin. Oh, hindi overload ng traps ko ha. Tinitignan mo ako ng masama. Kala mo ha. Oh. Game. Yan bro. May rotation pa rin yan ng arms ha. Ayan, ito yung starting position mo eh. So ito yung position ng arms. Ngayon, pag angat mo, paikot yan. Konti lang. Yan. So yan. Ayan, kita nyo yung taas. Kasi pag nakaganito tayo, makikita mo, ayan o. Kita mo yung front delts, nag-activate, pero papasok natin. So, dito na siya shift. Mag-work pa rin overall ng deltoids ha, pero minamaximize natin dito sa lateral head, okay? So, baba. Tapos sa starting position, ayan. Kita niyo yung stretch, okay, up. Yan. Okay. Ngayon, kung gusto nyong dumali yung workout, pwede nyong ilipat dito. Okay? Habang nawawala kasi yung joint involvement, mas madali nang i-isolate yung muscle. Sige. Yan. Oh, chest up. Tapos ito yung itsura ng ng scap pag nag-lateral kayo. Flat. Okay? So para kayo nagpe-flex ng lats pag nag-lateral delts. Ayan. 'Di ba? Hindi siya nagwi-wing na papunta na nakaangat dito. Ayan, hindi siya nagwi-wing ng ganun. So kailangan naka-flat to all the time. Yan. Sige, go. Okay. Parang 17 yun, pre. Okay lang yun. Actually, right-handed ako, pero weird. Mas okay ako Lateral. sa left side. Sa left. Sige. Yan. Tapos i-drop mo to. I-drop mo straight dito. Okay. Yan. Ayan. Kita nyo, pag na-straight. Kasi mas maganda yung stretch niya. Loaded pa rin siya. Okay. Ngayon kapag tinaas mo kasi dito, ang nangyayari, ang nagkakaroon ng extra tension, yung rotator cuff muscle. So less load sa sa side delts. So i-drop mo siyang straight. Parang ito yung full reset nung nung pinaka-final final execution mo eh. Reset, and then rotate, reset. Okay. Makikita nyo, bubukol yung side delts So, pag reset nyo. Ayan di ba? Okay, go. 1, 2, yan. 2. Tapos kailangan ko nakatigas yung forearm. 3, chest up. 4, medyo ka na ito. 5, yan. 6, come on. 7, 8, 9,
10, 11, extend, 12, 13, 14, Tang-ina, 8 kgs lang yun. di ba? Hayop. Pero malayo kasi. Malayo yung resistance profile niya, bro. Kasi habang dinidikit nyo to, habang papalapit siya ng papalapit sa upper arm, mas dumadali yung resistance. So basically, nonsense na i-overload nyo, di ba? So i-overload nyo na lang sa malayo para at least ma-maximize nyo pa rin yung weights. Kaya makikita nyo yung ibang science-based na improper yung movement. Naka-full stack, pero parang awkward na sila tignan. Hindi na maganda sa salamin. Dapat ang hindi lang maganda tignan yung muka. Nakangiwi lang. Pero hindi yung parang sumasayaw ka na. Di ba? Lean forward to konti. Lean forward. Yan. Tapos bro, ayan yung mali, oh. Tingnan nyo. Nice bigla. Ano mali? Ano mali? Yung mali, eto bro, di ba, pag angat mo, gumaganon ko. Hindi ang bigat gago. Di ba? So kailangan nakafix yan. Iangat ko na lang dito. So ito yung pinakagusto ko sa sa pag nag-lateral delts ako, na nasa wrist pa rin or nasa kamay yung load. Kasi natitrain din to strengthen tong buong arms mo eh. Okay, hindi for growth, okay, for stability. Tang-ina, ego workout to eh. Nasisira yung ego ko eh. Ngayon, kapag ka nag-overloading ka kasi na build up na yung strength mo dyan tsaka stability, kapag ka nag-switch ka ng ganito, nilipat mo dito, mas madaling i-isolate to. Okay? Or I think siguro yung weights, mas maganda yung tama talaga. Mas maganda. Oo. Even you go heavier, Pwede. mas tumatama Oo. talaga. Rather than starting here, Oo. na nadadaya mo yung sarili mo. Ang nangyayari lang kasi kumbaga, yung weight, kahit na mataas, ang nangyayari, pag nilapit mo kasi, gumagaan, parang nag-negative 30, negative 50, yung resistance. So ano lang, counterproductive. Oo. Kaya makikita nyo yung iba, di ba? Yes, napo-full stack nila. Pero tingnan mo yung muscle growth nila, bagsak. Kasi same mechanics. Ang ginawa lang nila, mas binawasan yung joint involvement para mas ma-isolate. Pero hindi rin nila na-overload ng tama. Kasi nga, yung itsura nila, parang too much movement na, nakastrap na sila pero, So there's nothing, di ba? there's nothing different sa nag-shot Sa normal. or binabato nila yung weights. Oo. Kasi nga, syempre, hindi rin naman nila na-isolate yung workout Hindi rin, talaga. sayang. Tsaka sobrang sobrang risky sa joint. Alam nyo, yung fundamentals naman ng fitness, hindi lang naman for muscle building eh. Kailangan nag-gain ka rin ng strength talaga. Tsaka, ang pinaka-importante kasi, ang nakikita ko ngayon, masyado nilang pinapabayaan yung wrist eh. Ay, yung wrist yung joint. So, kailangan, safety pa rin lagi. Mag-overload ng naaayon dun sa kaya. I-check nyo lagi yung itsura nyo sa salamin. Kung maganda pa kayo tignan sa salamin. Hindi naman totally yung parang, di ba? Makikita nyo lang parang pogi kayo sa salamin. Pero hindi kayo parang awkward tignan na sumasayaw, na nanginginig ng sobra. Pag ganun kasi, alam nyo wala na kayong control sa body. Di ba? Pinipilit nyo na lang gawin yung execution nang involve yung ibang muscle. So, sayang. Sayang na nag-bias pa kayo. Sayang na nilapit nyo yung resistance profile dun sa target area. Pero yan, like na sinasabi ko, lahat naman nag-work. So, mag-work yung ankle cup, mag-work yung handle, mag-work yung nandito, lahat yan nag-work. Okay, depende sa preference nyo and kung paano nyo i-target yung muscle ng tama. Basta ang pinakaayaw lang natin is yung ego lifting. Na-isolated siya, tapos hindi nyo pa rin magawa ng tama. Putang inang laki, boy. Pang. Ayan boy, tingnan mo. Hindi pa kami nag-workout ng rear delts niyan ha. Pag nag-workout na tayo ng rear delts, mas 3D na yan, tignan mo. Next week na tayo sa rear delts. Oh. Na? Next week na. Saan? Sa rear delts. Next week na? Di, last na to. Joke. Last. Hindi, nag-rear naman ako nung last time. Pwede Ako naman din hindi naman na. Pero, Pero, daanan lang natin. pero ano eh, Android tayo ngayon eh. Last yan, tapos rear tayo. Yun na yun. Grabe pa. Eto. Makulit si Pring eh. Makulit si Pring.
Dito, reset. Tapos ito, huwag mo siyang i-relax. Hindi, no? Yan. Yan to eh. Ito yung kailangan nyo ma-build up mga bro yung wrist na, yung stability ng wrist. Kailangan nakalock yan all the time. Ayan, mas maganda, itaas nyo na lang. Yan. Yan. Yan, pag may kasama kayo, yan, pwede to. Para mas maramdaman niya. Taas, taas. Layo mo yung angle. Yan. Chest up, chest up. 1. Last. Okay tayo. Putang ina, pag proper, walang tigil Diba? yung tension. Tapos pag malayo, Oo. di ba, constant load. Pero yun yung sinasabi ko sa inyo, kailangan... Sobrang tagal ko nang ginagawa tong workout na to, guys. As in. Kaso ang Nangyayari nangyayari mo lang nagawa ng tama. Kaso ang nangyayari kasi bro, pag binaba mo kasi siya, ginaganito mo eh. Oo. Ino-offload mo na eh. So kailangan para mag-full load pa rin siya, straight. Continuous yung tension. Pero nakalock lang siya dito. Hindi siya totally nakasandal. Eto bro, tingnan nyo. Bro, tingnan nyo yung ano niya. Yung deltoid siya dito. 1, oop. Dito. Drop mo dito. Yan! 3, reset. Reset. 3, 4, reset. 5, rotate. 6, partial, 5. 1, 2, 3, drop mo, straight. 4, okay tayo. Parang susunod na kami na trend baby pero wala pa kaming trend. Motsi babies lang. Motsi lang, motsi. Pero actually na bro, actually ang ganda ng point mo kanina. Yung sinabi mo nung sa usapan natin with Mado na ang ganda nung sa peptides ka lang ngayon kasi you get to spend more time with your family. Enjoy the bonding. Oo. Kasi sa totoo lang yun naman yung importante, yung little things. Yun Eating talaga, bro. out, time together. Yun talaga ang pinaka-importante. Kasi sa mga family, sa may mga family, feeling nyo, wala lang yung oras na yan, yung mga ganyang senaryo. Pero kapag tumanda kasi yung mga bata, ano yan eh, unti-unting nabibuild up na nare-realize nila na wala palang time sa akin yung tatay ko. Laging galit pala. So yun yung ayokong mabato sa akin kapag katandaan nila Sky tsaka nila Claude. Kumbaga pagtanda nila, gusto kong ma-realize nila na nandyan pa rin ako lagi sa kanila kahit nakaprep ako. Tama. Importante. Family, number 1. Number 1. Second, Second, friends become barkada family. yun. So, if hirap pa kayong i-isolate yung muscle mga bro, mas maganda na gawin nyo muna ng 2 exercise. Like, eto, samahan nyo ng face pull, or if advanced na kayo, like, pwede nyo na siyang isang exercise na lang. Champ, para sa'yo, ano yung difference kung nakaupo at nakatayo sa Hindi. position na yun? Kapag ka nakaupo kasi ako, masyadong nakataas yung arms eh. Masyado flared out. Oo. So, hindi siya naka-align masyado dun sa muscle fiber line ng rear delts natin. Kasi ang movement talaga para ma-maximize natin yung rear delts is mababa yung arms mo. Parang ganyan. Ayan, makikita nyo. Kaya makikita nyo yung mga nagre-reverse fly sa incline, pa ganyan. Hindi pa ganun. Pag ganito kasi, ang magiging primary mover mo is yung upper traps, which is ayaw natin mangyari. Yan. Parang may simple eh. Meron na ba? Gago. Meron na ba? Hindi nga. Hindi kasi weak Alsado point. ka nga eh. Weak point ko talaga eh. Alsado bro. Guys, hindi ako nagbibiro ah. Talagang weak point ko talaga ang shoulder. So given talaga sa akin yung biceps, tsaka chest, that's why never mo ko makikita mag-biceps. Or arms basically. So chest talaga, strong point ko talaga eh. Weak point ko talaga is shoulders. Pero ngayon magiging strong point na ni Pring yan. Kasi nakasintol na siya eh. Maniwala kayo. Yung sa akin nga bro, napapagkamalan dati nakasintol. Di ba? Wala. Pero makikita mo kasi yung sintol eh. Pag yung sintol, para lang siyang bukol na walang muscle fiber. Ang downside pa nun, pag nagnana.
So, huwag niyong subukan. Ito ba? Ayan. Pero kailangan mo pa ito ma-build up, bro. Kailangan lumabas pa. Kasi kanina naman na nakorek na yung lateral mo eh. So, madedevelop yan. Pero buo naman na. So, kung mapa-perfect mo palagi, mas mabilis na yan. So, yan, ang shoulder workout natin. Ako kanina nahilo ko sa ano? Sa NAD. Kasi inubos ko yung sa bote. Kasi sabi ko, nagkamali yata ako ng ano, kasi nga ang ginamit kong pang dilute, pang recon, 3 ml. Eh di ba lagi may sobra yun? So kada ugot ko, 100 lang, 100 mg. Sabi kasi 3 ml yung may inaano eh. Tapos, pagkapin ko kanina, yung last ugot ko, Di ba? Yun yung sinabi niya. Yun yung sinabi niya. Sabi niya, hindi kuya, ano mo lang. 2.5. Oo, 2.5. Tapos ano, Dinos niya. Hindi, I mean, 3 ml yung pinangugot ko, pero 2.5 ml lang dinalo ko. Oo. Para at least, parang mas sakto na 50-50 lang sa 100. nararamdaman mo sa legs, no? Oo. Yung parang hindi gumagana, no? Parang ganon. Ewan ko. Parang ako kanina, ang pinaka-feeling ko, dahil nga nagmamadali ako, pagtayo ko, Oo, yun. Yung parang ganon. di ba? Oo, yung parang kang... Basta parang nag-hypo na naka-hiker. bigat. Oo, ganun. Pero after mga few minutes, okay na. wala na. Tapos, yun nga, gutom agad. Kinainan ko agad. So, kailangan talaga i-monitor mo siya. Oo. Tapos yun nga, ano mo muna talaga siya. I-check mo muna yung dosage talaga. So, hindi ka pwede mag-jump agad talaga dun sa high dosage. Kaya gamit ka noon yung mga calculator. Meron sa App Store na pwede mong gamitin. I-input mo na lang tapos makikita mo units kung ilan yung kailangan mo, gusto mo. Lalagay mo. Meron. Para sigurado. Kasi pag syempre na-miscalculate mo yun, putang ina, di mo alam. Actually, nagkaka-miscalculate lang naman dun sa mixing. Alam mo, mahirap na hirap sila mag-cut ng vlog mo. Puro putang ina. Ba't kinakat mo? Huwag may kakat. Di, kasi kilala naman ako ng mga tao dun eh. Sa, syempre iba na ngayon. Babawasan natin yung mura mo, boy. Ano ka ba? Doon tayo kumukonek sa... Gago yung nag-comment sa'yo ng Rare Delts, nag-comment sa YouTube ko. Parang pinuri ako. Okay, hindi ko ma-replyan. Utang ina kasi pinuri ako. Tapos dito, Di ka mabasa. Di mo tuloy mabasa. hindi ko mabasag kasi pinuri ako. Wala Okay eh. lang naman yun eh. Yung ginawa niya kasi, parang... Kinumpara ka niya eh. Oo, pag-atake sa akin, yung ginamit niya, comparison. Okay lang sana, inano niya sa'yo yung yung Kulang. kulang. Kung ano yung kulang, Pero walang problema parang eh. sinabi niya kasi na hindi ka dapat nanalo. Oo, kung nandun Which si... is, hindi dapat. Andun yun eh. Hindi naman Yun nag-off nga. si Just nun eh, Oo. di ba? Nandun Kumbaga, na siya eh. hindi niya nga dapat sinabi yun. Kumbaga yung comparison, yung win is win, talo is talo, ganun yun. Exactly. Ganun naman Diba? lang. Ayun, di sabi ko, di patawan na lang. Sayang, pera din yung boy Oo. sa Facebook. Magkano rin yun? Mga... Diba, kahit ako nung natalo ko, $10 diba, natalo ko, nasaktan ako, pero sabi ko, talo is talo, move forward tayo. Parang ganun, diba? Walang mangyayari kasi if you Hindi na para mag-stick dun sa bugbugin mo pa yung sarili mo, natalo ka na nga, tapos iisipin mo pa natalo ka talaga. Di, Diba? tsaka normal naman na yun sa amin eh. Kaming mga public figure na rin sa fitness industry na may mga ganong comments. Na Meron minsan, talagang di sang-ayon. Oo, hindi sang-ayon. Kahit na, di ba, wala naman silang alam regarding dun sa sport. Ganun pa rin sila mag-comment. Pero kasi ang napapansin ko lang doon na typical Pinoy, yung mindset Yung pagdating sa ganun attack. na Oo. gusto kasi nilang maging superior Dun sa mga comment section. kinokomentan Oo. nila. No, na kasi hindi nila kaya ma-achieve yun basta-basta eh. Ngayon, titry nilang maging superior by commenting Oo. na kung ano-ano. Tapos maghahanap yun ng mga kakampi. Diba? Diba? Siya, hanap ng Oh, mga... syempre ang kakampi doon yung mga attackers talaga, yung mga haters. Pero alam niyo actually, that's why for the longest time ayoko rin humarap sa vlogs. And ayoko talagang humarap. Hindi, okay nga yun bro, para next na sa'yo na malilipat. The expectation ng tao. Kanina nga ba sa'yo may nag-comment ako? Oo. Guys, again, maraming salamat sa lahat ng nag-negative comments sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng magbabash. Alam namin na way nyo lang yan para Suportahan kami. Alam Engagement naman namin pa rin yan. Alam ko talaga kami, di ba? Kumbaga, sinasaywar nyo lang kami. Inaasar nyo. Bro, yung iba nga, di ba, binablock ko. Ang nangyayari, lumilipat dito sa YouTube. Tapos yung iba, lumilipat sa IG kapag na-block na. Pumapalit Ako bro, lang. favorite ko talagang pindutin sa comment section pag naka-prep talaga ako. Yung block, auto-block talaga. Na-block mo nga, pati si Miggy. Si Miggy nga, hindi ko alam na na-block ko. Di ba? Sinabi lang nito nung dumayo ako ng Del Monte. Oo, sabi nandun si Miggy sa likod mo eh. Bro, sabihin mo naman kay Joven, i-unblock na ako. Tong ina, kahit dalawa mag-usap, bala ka siya, out ako. Kaya nga tinanong ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, baka mamaya nangungulit ka sa coaching. Sabi hindi bro. Basta binlock mo na lang ako bigla.
Or baka may na-comment siya na ano, kasi pala biro si Miggy, di ba? So baka mamaya, Na-comment pick ako noon, nakomentan niya ako ng baka hindi ko seryoso yung gusto. comment niya, motivate ka niya. Oo. Wala ka sa tamang pag-iisip. Wala, nakasar ka lang. ayun, naasargwa, ganun. So ganun yung guys, ganun yung ito yung kumbaga experience namin as yan yung mga pina-follow ninyo, mga nilalike ninyo yung mga posts ganyan. So usually nare-receive namin mga ganyan. Kadalasan, alam naman namin na yung gagawin, no? Alam naman na namin yung mga concerns ninyo. Hindi na natin concern, no? Concerns ninyo sa amin. At nagpapasalamat Oo, kami dahil nagpapasalamat syempre kami. naaalala nyo at pinapaalala nyo sa kanila. Diba? Na ito yung mga kulang, ito yung dapat gawin, ganyan. Gets na namin yun. Pero minsan kasi guys, yung pagiging redundant nung ganong klaseng mga comments, paulit-ulit. ang sakit na sa ulo eh, no? Oo, parang imagine mo, alam mo na yung sagot, tapos uulit-ulitin sa'yo. So anong tawag doon? Ginagawa mong tanga yung tao. Diba? Oo. So yun yung nafe-feel ng tao. So ganun din naman kami. Kasi puta kahit mukha kaming mga Android, tao din kami. No, na minsan may limitations din. Lalo pag naka-pre. Hindi, wala akong limitasyon. Ikaw may limitasyon ka ba? Wala eh. Wala. Bro, Hindi tao lang. Kasi ako, sa grupon to, ako lang yung tao. Ito Puro yung mga Android galing sa na mundo kami ng mga dito eh. halimaw to. No? Ako dumadayo lang ako doon from time to time. So, ayun, na-experience namin yun. And at the same time, syempre, emotionally, minsan hindi mo masabi kung ano yung state mo sa prep eh. Di ba? Minsan may prep na gigil ka, may prep na sobrang emotionally, down. Actually, yung pagiging emotional, di mo talaga masasabi kailan pipitik Yun yun. nga eh, hindi mo talaga alam. Oo. So, hindi mo rin alam kung kailan sila magko-comment. Oo, Minsan hindi. nata-timing eh. Oo. Kaya, di ba, Kaya yun, minsan nababanggit bunggo ni Ben. talaga, Oo, oo. nababanggit ni Ben na nabablock niya, ganyan. Kasi nga, minsan wrong timing. Kumbaga, guys, meron kasing proper time para sabihin nyo. Oo. Kung imbis na mag-comment kayo, siguro PM nyo na lang na, Sir Ben, Hindi. kulang pa yung back mo, baka Hindi, pwede bro. mo. Takina, personal message na, no? Lahat. Clear na Ito lang. guys. So since nandito na tayo sa topic na to, ang tip ng ating mga pro athletes to deal with this type of basically hecklers or basically lovers is basically guys, sabihin nyo lang. Sa akin, sabihin nyo. 'Di ba? Tama yan. At syempre, alam naman namin na mahal nyo sila. At mahal nyo. Kahit ako, nagulat ako, biglang may nambabash na rin sa akin. 8% ang puta. 8% talaga ako, tignan mo sa IG ko. Pero anyway, yun no. Kung meron kayong concerns, kung meron kayong mga gusto pa ang hinanakit, mag-comment kayo. Sabihin nyo. At magkita-kita tayo, di ba? Dun, kasi nga, katulad ng sinabi namin sa last vlog ni Champ, sa last vlog mo, brother, meron tayong i-invite na very special Oo. na commenter, viewer for the next vlog, which is the 5th vlog. Dahil today, meron tayong matinding announcement. Ang announcement natin today ay... Bro, inano na natin yun sa last vlog, di ba? Na Oo. may announce tayo. So, ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. So, ito na nga. Ito na nga. Ako ba ba? So, ayun, ang mangyayari, syempre gusto ko munang paunahan na pressure sa akin yan. Kasi hawakan ako ng may idol sa akin. Ay, hawakan ko pala yung may idol sa akin. Nasabi na. Hindi, yun nga, medyo na busy lang yung isang side kasi. So, ang gagawin natin, napag-usapan namin kasi sa team, pati kay QM, na for next plan namin is, ako na yung magiging coach cuts ni Kuya Mado. For 2026 prep. 2027 yun, pero mukhang aabot siya ng 2026 eh. So, So, yun yung dalawang natin, no? Guys, kung sabi, Champ, 2026 prep, going to 2027. Oo. Pero hindi natin malaman, no? Siyempre, depende at Oo. tsempuhan pa yan, magkakasubukan Depende pa. rin eh, kasi babasahin ko pa rin yung respond ng katawan ni Kuya Mad sa approach, sa plan. And then, kung makulit ba siya, kung alam ko kasi hindi marunong sumunod to sa, pag naglatag ng plan, may... May sariling diskarte. may alak sa dulo eh. May inom. Hindi, joke lang. Hindi. So yun, napag-usapan din kasi ng team. Actually, matagal nang pinag-iisipan to and ngayon, nag-materialize na, na-finalize na rin with, syempre, basbas ni QM. Ang competition season is tuloy-tuloy and ngayon, freshly pro tayo. So gusto natin i-try din lumaro sa pro show. And yun nga, ang naging advice din sa amin ni QM is yung why not na mag-try kami mag-workout ni Ven regarding dito. Since si Ven din naman is seasoned na rin pagdating sa mga competition abroad or competition internationally, lalo Olympia. So,
ayun, try natin, di ba? Malay mo, magaling naman to si Ben. Tingnan natin kung magaling pa talaga. Di ba? Gagawin kasi natin from rare to well. Oh, diba? Well done, no? Well done. So, Very rare, rare to very well. good. Di ba? From there to champion. Ayun. Kami, kailangan namin mag-move forward, lalo sa competition na to. Kailangan natin i-represent yung bansa. So, hindi tayo pwede mag-stop din. So, ito yung nag-come up na decision or way para malay mo, Di ba? dalawa kami ni Ben sa Olympia. Olympiad. Nakakapag-training na ako, pero sa core training kasi medyo may restriction pa. So, bawal pa talaga yung mga crunches. So, basically, mag-start ako ng strengthening muna ng mga transverse muscle natin bago ako makapag-jump ulit sa heavy training ng core. So, alam niyo naman na ang weakness ko is core. So, yan, sinabi ko na, baka i-comment nyo pa. Di ba? So ngayon alam niyo na kung bakit kinuha ko ni Ben. Kasi kailangan i-improve ni Ben yung core niya. So, alam niyo na rin kung bakit ako kinuha ni Kuya Mads. Kasi kailangan i-improve yung lats niya. Hindi, ganyan lang dito guys. Ano lang to, alam na, kita nyo, di ba? Alam Oo. namin yung mga weaknesses Mga ng weakness bawat isa. namin. So, halimbawa, kumbaga, wala yung mga camera na yan, wala yung mga videos na yan, mga vlogs. Nag-uusap-usap din kami regarding doon. So, syempre, bigay kami ng tips. Si Ben din, ganun. Actually, si Ben sobrang generous pagdating lawak sa... ng knowledge Oo, talaga. generous pagdating sa pagbibigay ng mga tips kung paano, talagang it takes time lang. Kunyari sa lats ko, talagang dinidiin na ni Ben sa akin yun. Kaya lang, it takes time para ma-improve ko yun. Hindi siya, tinuro ngayon, bukas kasi laki ko na yung likod ni Ben. Hindi siya ganun eh. Actually, ang weak part kasi, kahit pa sabihin nyo na years nyo i-develop yan, kasi nga, kaya nga siya tinawag na weak part, kahit anong pag-optimize nyo ng exercise, mahirap talaga siyang i-develop. Lalo Hindi if basta-basta. yung genetics nyo is ganyan, like yung insertion, di ba? So, yung muscle belly, iba. So, dun lang naman nagkakatalo. So, hindi lahat 100%. Kahit si Ryan Terry, kung hahanapan nyo ng butas, may butas si Ryan Terry. Di ba? Kaya, yun yung gusto naming i-try i-workout this time na talagang si Ben yung mag-a-address dun sa lacking sa akin, which is yung back natin. Siyempre yung overall. Kasi guys, iba talaga po, iba talagang Olympian na kondisyon. Kung nakikita nyo lang talaga, nasusubaybayan yung mga athletes na lumalaro doon. Iba, kahit yung mga Sa personal. Asian Olympian, sa Indonesia, sa Japan, iba na yung mga itsura nila. So, Iba. kailangan natin sumabay. So, try natin bigay natin yung best natin. Tapos, Yan, tulad yan. kasi yan, like ako, nakailang pro show na ako, nakailang Olympia na ako. So, yung mata ko, kapag ka nakakita ako ng kondisyon, alam ko na yung itsura ng kondisyon sa pahinog pa lang. Di ba? So, yun yung advantage ko naman sa experience side. Which is, bibigay natin kay Kuya Mado kasi papapasukin na natin siya sa Olympia. Di ba? So, ibang mundo na yun eh. Kaya, yung preparation. Papasok ka na sa mundo namin, pre. Ngayon, yung preparation din nun, mentally, iba din yun. So, kailangan ko rin i-adapt. Yung mentally ko before, okay naman yun. Pero kailangan ko pa rin i-level up kasi yung sasalahan nating stage, iba yun. na. Compared sa amateur level. Ibang-iba na Hindi yun. mo mapapasok dito yung champion ka ng amateur show. Hindi. Iba yung Nakakala thinking. mo, ganun ka pa rin Na pagdating mo sa... prep ka 16 weeks, prep ka 12 weeks. Hindi, kahit pa gaano ka kalin ng mag-start ka ng 12 weeks out, hindi ka aabot sa pro show. I mean sa Olympia. So, ibang-iba. So, tapos ang pinakaabangan din ni Kuya Mads kasi dito is yung patience talaga. Kumbaga, medyo may suffer sa family side kapag ka full prep na kasi nga may approach na susundan. Like nang ginawa namin ni Coach Katz before na after Olympia, naka-prep agad ako, reverse diet. Hindi pwedeng Actually, nagba-birthday nga ako, sinabihan niya lang ako, okay bro, happy birthday, continue your meals. Ganun kasaklap yung bodybuilding side. Which is, gusto kong mabago ng konti. Like na sinabi ko before na, like nyan, sa peptides nakakatulong sa akin kasi nga, nababawasan yung distraction, nababawasan yung hinanakit ko sa sarili ko na dumadapo sa family. Like, hindi ko makain ng ganito, hindi ako makapunta sa ganito. So, mas focus na ngayon. Yun yung science naman talaga na sobrang ganda na nagle-level up tayo. Kaya nga, sabi ko before na yung learning talaga dito sa fitness, sobrang dire-diretso. So, wag dapat tayong matakot mag-adapt. Okay, pero i-make sure nyo na binabalansin nyo pa rin. Hindi yung one-sided lang na adaptation. Kumbaga, okay, alam mo yung ganitong approach, pero hindi naman ibig sabihin mag-work
dito sa isa. Totoo. Dapat Diba? nagbabago, dapat nag-a-adapt. Like yung, let's say, yung training ni Kuya Mad sa abs, di ba? Genetically gifted. Uy, genetically gifted. Hindi, pinaghirapan niya ni Kuya Mads, ha? So yung pandesal niya, iba rin kasi yung ano niya eh, yung genetics niya sa abs, talagang alsado eh, parang pandesal eh. Eh yung sa akin hindi. Kahit gawin ko yung training na ginagawa niya, hindi ko makukuha yun ng ganun kabilis. Di ba? Unless lagyan ko na sintol. Di ba? So yun nga yun guys, yung mga binabanggit natin na ano na continuous learning. So ako bilang kasi baka akala nila pag nag-pro ka, nakuha mo na yung pro card na malaking ganun, yun na yun. Ano na yun? 'Di ba? Credential na agad, Oo. di ba? Hindi nila alam na doon pa lang mag-i-start talaga yung tunay Doon na trabaho. mag-start yung dilubyo ng buhay. Doon. Actually, doon na siya pag nag-pro ka, doon ka mag-i-start ulit maging amateur. Sa side ng mga pro show. Ay, sa side ng mga pro. Start to zero ka ulit. So, hindi mo makikita yung sarili mo na sobrang taas. Ako, ewan ko, marami kasing nayayabangan sa akin kasi nga, direct to the point naman ako. Pero, alam ko na, nung na-qualify ako sa Olympia, alam ko na amateur pa rin yung itsura ko. Kahit na nasa side by side ko si Kuya Jeremy, alam ko na hindi, yung thinking ko na parang sobrang kulang ko pa rin. Okay? Which is, yun yung kinaganda sa mindset ko kasi mas nagpo-push ako na i-achieve yung hindi ko pa na-achieve na kondisyon. Kaya every time na makikita nyo akong lumabas, Iba. pa-level up ng pa-level up. Iba-iba eh, di ba? Oo, iba-iba iba-iba. pati yung nagiging approach na babanggit mo sa amin, no? Yung approach, iba-iba din siya kasi nga iba-ibang kondisyon, iba't ibang siguro ginigauge Trial and error din tsaka kasi. ginigauge din Oo. Jeremy yung mga kasabayan mo na mga sasalihan mo, like iba-iba, minsan may Middle East, may Japan, di ba? May ganon. So, hindi mo rin alam kung ano yung mga Actually, lineup. kada lahi may strong point talaga. Diba? So yun, habang sumasampa si Ben, nakikita yun, lagi nakikita eh, kaya nagbabago kasi may nakikitang kulang. So nagbabago yung protocol. So yun yung ibig sabihin namin ng hindi porke nag-pro ka, eh, alam mo Yun na naman yun. gawin mo ulit yung ginawa Ginawa mo nito. last year, Hindi oh. pwede yun. Kasi nga, ibang level na. So Oh. level up talaga lahat. Ang gusto lang din talaga natin makuha ngayon, ma-adapt is yung level of thinking pagdating sa mentality pagdating sa international level, like Olympia na talaga. Kasi iba pa rin yun eh, na may first-hand experience event. 4 times experience. 4-time experience, so iba yon. So kung ma-adapt natin yon, makalaro tayo once or twice sa Olympia, retire na ako. Uy, mauuna pa ako sa'yo. De, joke lang. So tingnan natin. Kumbaga, tomorrow is a mystery ka nga eh. Pero yun nga, at least ngayon pinaghahandaan natin yung bukas. Yan. So there you have it, guys. I hope excited kayo sa bagong tambalan, El Matador and Venstetics. Secret and rare. Diba? So, abangan nyo ang mga susunod na episodes. This is Victor Pring. You got the Olympian. You got the new IFBB Pro. Take care. God bless. Tama kayo. Mali kami. Uy. At tuloy-tuloy lang. Happy anniversary, Olympian Mega Gym. Happy God anniversary. bless. Take care. 2026. Let's go get it. Let's go. God be all the glory and praise. Olympia, baby. Olympia. Burger yun eh, burger. Ay, burger pala.